You want me to fight the drug war? I am not fighting a crisis. I'm fighting a war. Yung death penalty to me is the retribution. Magbayad ka sa ginawa mo sa buhay na to. Napakalaki ng apekto po talaga dahil para sa akin po kasi ang hirap po kasi talaga maging tatay at saka nanay. Mas lalo na wala kang katuwang sa buhay, wala ka nang masasabing best friend mo. Hindi naman basta-basta buhay lang yung kinuha nila sa mga namatayan. Pati po kinabukasan ng mga anak, ng pamilya, na kinuhaan nila ng magulang. Ang pagkakulong ni Rodrigo Duterte ay isang puntos lang. Gusto kong bigyan din yun. Hindi ito panahon ng malaking pagdiriwang na nakamta na natin yung mailap na katarungan. My God, I hate drugs. And I had to kill people because I hate drugs. Mahigit 3 taon na nakalipas mula nang matapos ang marahas at agresibong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga nakaranas ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ay nakakita ng labis na karahasan at kamatayan hindi lamang sa kamay ng mga tinatawag na anti-drug vigilante kundi pati mismo sa mga kapulisan. Batay sa pag-aaral ng Armed Conflict Location and Event Data, nasa 7,843 sibilyan ang pinatay mula 2016 hanggang 2022. Katumbas nito ang mahigit kumulang 3 pagpatay kada araw. Ito ang naging batayan ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa kasalukuyan, pansamantalang ipinagpaliban ang kumpirmasyon ng mga kaso ng dating Pangulo. Sa pagdinig na ito, inaasahang matitiyak ang mismong sala ni Duterte kung saan nakasalalay ang magiging hatol sa kanya at kung siya'y mapaparusahan para sa kanyang mga krimen laban sa sangkatauhan. Sobrang nahirapan po kasi noong time na yun is nawalan po ako ng mahal sa buhay. Tapos nawalan din po ng tatay yung mga anak ko. May bus operation daw po. May tumawag sa akin. Puntahan ko na po yung asawa ko dahil may tama ng baril. Dali-dali po akong pumunta noon, October 5, 2016. Teacher's Day, Wednesday. Kabisado ko po yun. Nakapekto kasi, siyempre, nawala ng ama ng mga anak ko. Nawalan ako ng katuwang. Nahirap kasi yung katulad yung hanggang ngayon, mag-isa lang ako. Parang andun yung kailangan mo rin ng katuwang sa buhay. Nahirap mag-isa. Sa akin po talaga ang hirap. Kasi mula nung umupo siya, marami na ang pinatay. Kabilaan yung patayan, hindi lang 1, 2, 3 ang pinatay niya. Pero ang hirap po talaga mas lalo na pag naranasan mo yung ganong pamamalakad niya. Tapos marami ding natatakot. Mas lalo na yung binuburol yung biktima. Natatakot sila na baka sila madamay. Lahat daw po na nandun sa drug and era pinagpapasan sa nila. So, syempre po, inisip ko po na may baby ako ng 1 month old nung time na yon. Mas nanaig po sa akin yung mga anak ko. Pero sa puso't isip ko po, gusto kong puntahan yung asawa ko. Gusto ko siyang yakapin. Hindi sa cellphone po, pinapakita nila sa akin, hindi ko magawang makita. Hindi ko gustong tignan. Kasi gusto ko pong alaala na maiwan sa akin yung mukha niya. Yung maayos, hindi yung puro dugo. Yung imbis na meron kang katuwang. Sana, hirap. Kasi, hirap din naman masaka sa ibang tao. Katulad yung kailan lang. May problema dumating. Kailangan mo ng kasama. Hindi ka ng tulong sa iba. Hindi pwede. Kasi may iba rin silang obligasyon. Ito yung sa utak ko na ang hirap palang mag-isa kasi
Kung kaya lang ng isang katawan mo, gawin lahat kampanan. They were actually, how do I describe it? They were actually very down because first of all, they could not explain what happened. So when people ask them, they will just say, we don't know. But their neighbors, that was making it more painful because their neighbors answered for them. And their neighbors will say, adik kasi. So dahil adik, pinatay. So yun lang, and that was the main narrative during that time. No? Pag adik, papatayin. That's the main thing. The main thing is actually the ostracism that the mothers felt from the community. Ang bilang ng mga namatay sa ilalim ng administrasyon ni Duterte ay hindi lamang mga numerong nakatala, kundi mga buhay at mga taong naiwan. Sa likod ng bawat numero mayroong kwento ng kawalan, kwento ng kabiguan. Para sa akin po, mapagmahal po siya. Mahal niya po yung mga anak niya. Kahit kailan, hindi niya po ako nasasaktan. Di ba ako na nga lang manakit sa kanya. Tapos, yung pag-aalaga niya sa mga anak ko, at saka sa amin, wala akong maririnig sa kanya, kundi puro kabutihan. Napakalaking apekto po talaga dahil para sa akin po kasi ang hirap po kasi talaga maging tatay at saka nanay. Mas lalo na wala kang katuwang sa buhay, wala ka nang masasabing best friend mo na sa lahat ng bagay kahit na nahihirapan ka, masasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo. Pero ngayon wala na. Hindi ko na nga rin alam kung paano ko magagampanan ng bilang isang nanay at saka tatay para sa mga anak ko. Dahil kagaya niyan, pag nasa trabaho ako, paano yung mga anak ko? Alam ko ba kung saan sila pupunta? Alam ko bang pumapasok sila? Pero yun talagang hirap. Nagkaroon po kasi ng trauma yung anak ko. Nung panahon na yun, nung nakita niya na mismo sa harap niya, pinatay yung tatay niya. Kaya, andun yung halos hindi siya makakapagsalita. Tapos yun yung, nung pumapasok na siya sa school noon, binubuli pa yung mga anak ko. Tapos yun, huminto siya ng pag-aaral dahil sa mga sinasabi ng mga tao. Yung asawa ko po kasi is talaga po siyang nagtatrabaho lagi, ganyan, pagkagaling ng trabaho, uuwi, may mga bit-bit para lang sa mga anak niya. Tsaka, mabuting ama po talaga siya. Hindi po talaga siya nagbibisyo noong time na yun. Nagbisyo siya pero 2015 pa. Tapos, huminto na siya noong time na 2015 na umupo na si Duterte. Pero yung list kasi na binibigay, binibase nila is 2015 pa po. Dalawa po kasi kami nagtatrabaho noong time na yun. Siyempre po, yung pangangailangan at saka financial is dalawa kami nagtutulungan. Talagang solve po lahat ng mga problema namin. Bahay, ilaw, tubig, tsaka yung pag-aaral ng mga bata. Hindi po sa katulad ngayon na ako na lang po mag-isa. Kaya parang hirap po ako mag-sustain ng budgeting namin. Kasi 3 po yung iniwan niya pong anak sa amin. Hinaharap po, syempre po, ako po nakita ko po na kapag sa sarili mo lang, hindi mo kakayanin. Kasi nagtampo ko kay Lord nun eh. Pero sa din talaga yung kakapitan. Laging panalangin. Nananalangin ako na, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko po kaya. Ako lang. So, panalangin. Siyempre po yung panalangin kasabay ng gawa. Saka siyempre po yung inaano ko yung mga anak ko. Sila po yung dahilan kung bakit lumalaban ako. Kung bakit kahit anong pagsubok, anong mga problema ang darating. Sila po yung inspirasyon ko. Sa ngayon po kasi is nakakatulong po talaga ngayon yung silingan coffee sa akin kahit papano. Kasi po, sa ngayon po meron po silang binibigay na hindi man kapag po ganong kalakihan is meron pong tumutulong sa amin kahit papaano. Masaya po ako na nakasama po, na magkakasama kami. Parang sinasabi namin sa sarili namin na hindi lang pala ako nag-iisa. Marami pala kami na biktima at saka eto yung tulungan
yung mas lalo pag nagkukwentuhan, parang nararamdaman namin yung nararamdaman niya. Kaya nga, pag umiiyak, umiiyak din siya. Ano ba yan? Kaya, masaya kami at saka kahit papaano may mga taong tumutulong sa amin. Yung mga hindi ko nagagawa sa bahay at hindi ko makwento sa iba, dito ko po nakukuha sa show. Yun po yung pakiramdam pa. Yung pakiramdam po. So emotion po, saka yung sa utak. Kasi kala ko mababaliw po ako nung time na yun. Lalo't bagong panganak, di ba? Yung postpartum nilang tinatawag. Kasi minsan natutulala ako, lumuluha. Siyempre po, financially, sobrang nakatulong. Kasi sabi ko nga kay Father Danny, paano kaya kung wala kayo? Saan kaya kami? Paano ko mabubuhay yung mga anak ko? There's one thing that I observe in all these weeks. Ito yung, bawat kabaong doon, may sisiw or may mga sisiw. Siyempre, hindi ko naman maintindihan yung bakit kaya may sisiw. Anong ginagawa ng sisiw? Habang nakaburol yung kumakain siya doon, meron siyang mga palay doon. Tinanong ko yung isang lola, sabi ng lola, alam mo, Father, habang tinutuka ng sisiw yung mga butil ng palay, parang tinutuka na rin niya yung kanyang konsensya ng mga pumatay noon. Niya sa akin, yung lola, hindi ko makalimutan yun, sabi niya sa akin na hindi yun makakalayo, Father, dahil sa sisiw. Either susuko yun o mahuhuli yun. Kasi makukonsensya siya. Di ba? Tinutuka, makukonsensya siya. Siyempre, yun yung belief ng mga lola na gano'n, mga nanay noong namatay. Noong nahuli si Duterte, sabi ko, tama nga yung lola. Nang mahuli si Duterte noong March 11 ng ICC, nangyari ang hindi inaakala ng marami. Naglapag ang ICC ng warrant of arrest para kay Duterte sa kaso ng Crimes Against Humanity for murder, torture, and rape. Ngunit hanggang ngayon nananatiling malayo pa rin ang hustisyang inaasahan. Ang pagkakulong ni Rodrigo Duterte ay isang puntos lang. Gusto kong bigyan diin yun. Hindi ito panahon ng malaking pagdiriwang na nakamta na natin yung mailap na katarungan. I'm hoping for another warrant to come out this last quarter, latest the next. And that warrant will be for a chief of police. And I hope it's Bato. Siyempre, ang inaasahan, hindi lang naman ko, kundi inaasahan nila na magkaroon ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay at si Duterte ay makulong. O managot. I don't know what that means. Lifetime imprisonment. Pero yun lang, yung sinasabi kong doon lang, para sa kanila kasi, di ba, mananahimik yung kaluluwa. Mananahimik lang yung kaluluwa kung maka-achieve siya ng justice o katarungan sa kanyang pagkamatay. Hindi naman basta-basta buhay lang yung kinuha nila sa mga namatayan. Kasi pati po kinabukasan ng mga anak, ng pamilya, na kinuhaan nila ng magulang. Sinasabi na nga matandaan na siya. Pero sana hindi naman siya mamatay dahil para mapagdusahan niya yung ginawa niyang pagkakamali. Kasi marami kami. Hindi lang ako umiiyak, pati mga bata. Dahil kung sakaling makulong siya ganito, mapagbayaran niya, okay lang ba yun? Hanggang doon lang ba yun? Di ba hindi? Kasi yung hirap namin, hindi niya nga masusuklian yung paghihirap na nangyayari sa buhay namin. Dahil, ang hirap, at saka hindi lang isa, hindi lang siya ang mananagot, kundi lahat sila. Yung mga sangkot, yung mismong pumatay, o di kaya nag-declare na gano'n na at saka yung mga kasabwat. Gusto ko po hustisya, pero parang napaka-imposible na makulong. Sabi ko, magbayad na, hindi naman po sa danyos niya sa pamilya. Siyempre po ilan po yung inulila niya. Ilan po inulila niya na walang mga magulang, walang tatay. Magbayad po siya. Sabi ko, hindi ko naman hiniling na mamatay siya.
Hindi ko po, kahit kailan, hindi ko po hiniling na mamatay siya. Magbayad siya kung anong ginawa niya. Naakala nila nakapag-move on na kami, pero hindi. Walang pag-move on na nangyayari sa amin. Dahil kahit gusto namin kalimutan, kaso nangyayari na yun, di ba? At saka, kahit sa araw-araw na naglalakad kami, araw-araw na buhay namin, dala-dala na namin yun. Palagi ko sinasabi, si Duterte ay arkitekto lamang ng marahas, ng bangungot, ng patayan na kanya sinimulan. So, marami pa. Kung meron arkitekto, may taga-panday, may taga-mason, may taga-pintura, may nagtatakip, di ba? May nagpapaganda na maganda pumatay. Litisin natin, patayin natin ang adik. So, ito yung mga tao na dapat din panagutin. At hanggang hindi sila nananagot, patuloy na magiging mailap ang katarungan, ngunit hindi natin titigilan ang pagsigaw, ang pagkalinga sa mga nangangailangan hanggang makamtan natin ito.